Pasok sa listahan ng 100 pinakamaimpluwensyang tao sa mundo ng Time Magazine sina Pangulong Duterte at Senadora Leila de Lima. Pero ang ating Pangulo, imbis na papuri, batikos ang inabot sa sinulat ng naturang magazine. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? Mike, bago yan, binisita muna ngayong araw nitong si Pangulong Duterte ang isang Russian ship na nakadaong ngayon sa Maynila. Senyales ng pagbubukas natin ng relasyon sa ibang bansa. Ang palasyo ay pinagkabit-balikat lamang yung pagkakasama kay Pangulong Duterte sa 100 most influential person ng Time Magazine. Ang mortal na magkaaway na sina Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Leila de Lima parehong nasa listahan ng 100 most influential ng Time Magazine. Wala itong ranking. Si Pangulong Duterte nasa leaders list. Pero hindi papuri ang tinamo niya kundi pagbatikos galing sa sumulat ng kanyang write-up na si dating Colombian President Cesar Gaviria na dating tinawag ni Duterte na idiot dahil sa umano'y pakikialam sa polisiya ng bansa laban sa droga. Muling binanggit ni Gaviria ang sinabi noon ni Duterte na kung minasakar ni German leader Adolf Hitler mga Jews, walang problema daw kung pagpapapatayin din niya ang 3 milyong adik. Hindi aniya uubra ang marahas na solusyon sa problema sa droga, bagay na natutunan na ni Gaviria. Mas maganda raw na tatuhin ni Pangulong Duterte ang problema sa drugs bilang usapin tungkol sa kalusugan, karapatang pantao at development. Maaari rin daw ng kasuhan ng mga pinakabayolenteng kriminal at bigyan ng treatment ang mga user kesa ikulong agad sila. Hanggat hindi raw natututunan ng Pangulo ang leksyong ito, marami pa raw ang mamamatay. Nasa icons list naman si Senador de Lima. Sa write-up sa kanya ni dating US Ambassador to the United Nations Samantha Power, si de Lima daw ang umusbong na pinaka-vocal na kritiko ng Pangulo sa harap ng tila pagkabahag ng buntot ng ilang opposition politicians dahil alam nilang nakakatakot at masyadong sikat ang Pangulo. Ang palasyo ay pinagkibit-balikat ang time list. Patuloy naman daw na sinusuportahan ng publiko ang kampanya laban sa droga. Pero pinunan ng palasyo na tila sinadyang hindi banggitin ng Time na nakulong si de Lima hindi dahil kritiko siya ng Pangulo kundi dahil sa kasong kriminal. Wala pang personal na pahayag ang Pangulo kaugnay nito. Kanina inspeksyon ng Pangulo ang Russian guided missile cruiser na Varyag. May 19 na missile ito at sariling helipad. Mas maraming kaibigang bansa, mas maganda. Ito yung tinatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte na independent foreign policy. Kaya naman, nakakakita tayo ng pagbisita tulad ng Russian Navy ship na ito sa Pilipinas. Ang Russian ship na guided missile cruiser na Varyag ang ikalawang barkong Ruso na dumaong sa Pilipinas. Ayon kay National Security Advisor Hermegenes Esperon, sa kalaunan ay tinitingnan ng Pilipinas na magkaroon ng pagpapalitan ng kasanayan sa pagitan ng Russian at Philippine Navy. He is impressed. This is an old ship. The president has not boarded so many ships, so he took time to come here. Ambassador Kovayev is here, so naturally they would just, while the president was about to come down, Mr. President, we will see you in May for the trip to Moscow. How long are you going to be in the South China Sea? Maybe 1 month, 2 months. After Philippines, we go in the South China Sea. What are you going to do there? What Patrol? Activities in the South China Sea? Exercise. Exercise? All right. Military exercise. Mike, nung nasa APEC Summit itong si Pangulong Duterte nung isang taon na ikwento niya sa atin noon na ilang beses na inulit pa nitong si Russian President Vladimir Putin ang imbitasyon para pumunta siya sa Russia. Ayon dito kay NSA Esperon ay mangyayari ang pagbisitang yan sa Russia ng Pangulo sa huling bahagi ng Mayo. Samantala, reaksyon naman ni Senador de Lima doon sa pagkakasama niya sa 100 list ay siya daw ay deeply humbled. Mike? Maraming salamat, Joseph Moro.